Ang aklat ni Oseas. Oseas, Kabanata 1. Ang salita ng Panginoon na dumating kay Oseas na anak ni Beeri ng mga kaarawan ni Osias, ni Hotam, ni Ahas, at ni Ezekias na mga hari sa Huda, at ng mga kaarawan ni Jeroboam na anak ni Joas na hari sa Israel. Nang unang magsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Oseas, sinabi ng Panginoon kay Oseas, "Yumaong ka, mag-asawa ka sa isang patutot at mga anak sa patutot, sapagkat ang lupain ay gumagawa ng malaking pagpapatutot na humihiwalay sa Panginoon." Sa gayoy yumaon siya, at kinuha niya si Gomer na anak ni Diblaim, at siya'y naglihi, at nanganak sa kanya ng isang lalaki. At sinabi ng Panginoon sa kanya, "Tawagin mo ang kanyang pangalang Jezreel, sapagkat sandali pa at aking igaganti ang dugo ng Jezreel sa sambahayan ni Jehu, at aking papaglilikatin ang kaharian ng sambahayan ni Israel. At mangyayari sa araw na yaon, na aking babaliin ang busog ng Israel sa libis ng Jezreel." At siya'y naglihi uli, at nanganak ng isang babae. At sinabi ng Panginoon sa kanya, "Tawagin mo ang kanyang pangalang Loruhama, sapagkat hindi na ako magdadalang habag sa sambahayan ni Israel, na sa anuman ay hindi ko patatawarin sila. Ngunit ako'y maaawa sa sambahayan ni Huda, at ililigtas ko sila sa pamamagitan ng Panginoon nilang Diyos, at hindi ko ililigtas sila sa pamamagitan ng busog, o sa pamamagitan man ng tabak, o sa pamamagitan man ng pagbabaka, o sa pamamagitan man ng mga kabayo, o sa pamamagitan man ng mga ngabayo, nang maihiwalay nga siya sa suso ni Loruhama. Siya'y naglihi at nanganak ng isang lalaki. At sinabi ng Panginoon, "Tawagin mo ang kanyang pangalang Loami, sapagkat kayo'y hindi aking bayan, at ako'y hindi magiging inyong Diyos. Gayunmay, ang bilang ng mga anak ni Israel ay magiging parang buhangin sa dagat na hindi matatakal o mabibilang man. At mangyayari na sa dakong pagsabihan sa kanila, kayo'y hindi aking bayan, sasabihin sa kanila, kayo'y mga anak ng buhay na Diyos, at ang mga anak ni Huda at ang mga anak ni Israel ay mapipisan, at sila'y mangaghahalal sa kanilang sarili ng isang pangulo, at sila'y magsisisampa mula sa lupain, sapagkat magiging dakila ang kaarawan ng Jezreel." Oseas, Kabanata 2. Sabihin ninyo sa inyong mga kapatid na lalaki, "Ani," at sa inyong mga kapatid na babae ay, "Ruhama." Makipagtalo kayo sa inyong ina, makipagtalo kayo, sapagkat siya'y hindi ko asawa, ni ako man ay kanyang asawa, at alisin niya ang kanyang pagpapatutot sa kanyang mukha, at ang kanyang pangangalunya sa pagitan ng kanyang mga suso. Baka siya'y aking hubaran, at aking ilagay siya na gaya ng araw na siya'y ipanganak, at gawin ko siyang parang isang ilang, at ilagay ko siyang parang isang tuyong lupa, at patayin ko siya sa uhaw. Oo, sa kanyang mga anak ay hindi ako magdadalang habag, sapagkat sila'y mga anak sa patutot, sapagkat ang kanilang ina ay nagpatutot. Siya na naglihi sa kanila ay gumawa ng kahiya-hiya, sapagkat kanyang sinabi, "Ako'y susunod sa mga mangingibig sa akin, na nangagbibigay sa akin ng aking tinapay at ng aking tubig, ng aking lana at ng aking lino, ng langis ko at ng inumin ko. Kaya't narito,
aking babakuran ng mga tinik ng iyong daan, at ako'y gagawa ng bakod laban sa kanya, na hindi niya masusumpungan ang kanyang mga landas, at siya ay susunod sa mga mangingibig sa kanya, ngunit hindi niya sila aabutan, at hahanapin niya sila, ngunit hindi niya sila masusumpungan. Kung magkagayoy, sasabihin niya, ako'y yayaon at babalik sa aking unang asawa, sapagat naging mabuti sa akin kaysa ngayon, sapagat hindi niya naalaman na ako ang nagbigay sa kanya ng trigo, at ng alak, at ng langis, at nagpaparami sa kanya ng pilak at ginto na kanilang ginamit kay Baal. Kaya't aking babawiin ang aking trigo sa panahon niyaon, at ang aking alak sa panahon niyaon, at aking aalisin ang aking lana at ang aking lino na sana'y tatakip sa kanyang kahubaran. At ngayoy aking ililitaw ang kanyang kahalayan sa paningin ng mga mangingibig sa kanya, at walang magliligtas sa kanya mula sa aking kamay. Akin din namang papaglilikatin ang kanyang mga kalayawan, ang kanyang mga kapistahan, ang kanyang mga bagong buwan, at ang kanyang mga sabat, at lahat ng kanyang takdang kapulungan. At aking iwawasak ang kanyang mga puno ng ubas, at ang kanyang mga puno ng higos, na siya niyang sinasabi, ang mga ito ang aking kaupahan na ibinigay sa akin ng mga mangingibig sa akin, at ang mga yaoy aking gagawing isang gubat, at kakanin ng mga hayop sa parang, at aking dadalawin sa kanya ang mga kaarawan ng mga Baal, na siya niyang pinagsusunugan ng kamangyan, nang siya'y nagpaparanya ng kanyang mga hikaw at kanyang mga hiyas, at sumusunod sa mga mangingibig sa kanya, at kinalilimutan ako, sabi ng Panginoon. Kaya't, narito, akin siyang hihikayatin, at dadalhin siya sa ilang, at pagsasalitaan ko siyang may pag-aliw, at ibibigay ko sa kanya ang kanyang mga ubasan mula roon, at ang libis ng akor na pinakapintuan ng pag-asa, at siya'y sasagot doon, gaya ng mga kaarawan ng kanyang kabataan, at gaya ng araw na siya'y sumampa mula sa lupain ng Ehipto. At mangyayari sa araw na yaon, sabi ng Panginoon, natatawagin mo akong Ishi, at hindi mo na ako tatawagin Baali, sapagat aking aalisin ang mga pangalan ng mga Baal sa kanyang bibig, at siya'y hindi na babanggitin pa sa pamamagitan ng kanilang pangalan. At sa araw na yaon ay ipakikipagtipan ko sila sa mga hayop sa parang, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga bagay na nagsisiusad sa lupa, at aking babaliin ang busog at ang tabak, at patitigilin ko ang pagbabaka sa lupain, at aking silang pahihingaing tiwasay, at ako'y magiging asawa mo magpakailanman. Oo, magiging asawa mo ako sa katwiran, at sa kahatulan, at sa kagandahang loob, at sa mga kaawaan. Magiging asawa mo rin ako sa pagtatapat, at inyong makikilala ang Panginoon, at mangyayari sa araw na yaon na ako'y sasagot, sabi ng Panginoon. Ako'y sasagot sa langit, at sila'y magsisisagot sa lupa, at ang lupa'y sasagot sa trigo, at sa alak, at sa langis, at sila'y magsisisagot sa Jezreel, at aking itatawag siya para sa akin sa lupa, at ako'y magdadalang habag sa kanya na hindi nagtamon ng kahabagan, at aking sasabihin sa kanila na hindi ko bayan. Ikaw ay ang aking bayan, at siya'y magsasabi, ikaw ay ang aking Diyos. Oseas,
Kabanata 3. At sinabi ng Panginoon sa akin, yumaong ka pa, suminta ka sa isang babae na minamahal ng kanyang kaibigan, at mangangalunya sa makatwid bagay ng gaya ng pag-ibig ng Panginoon sa mga anak ni Israel, bagamat sila'y nagsisipihit sa ibang mga Diyos at nangagkakagusto ng mga binilong pasas. Sa gayoy, binili ko siya para sa akin ng 15 putol na pilak at ng 1 homer na sibada at ng kalahating homer na sibada. At sinabi ko sa kanya, ikaw ay mapapasa akin na maraming araw, ikaw ay hindi magpapatutot, at ikaw ay hindi na magiging asawa pa ng ibang lalaki. Kaya't ako naman ay sasa iyo, sapagkat ang mga anak ni Israel ay magsisitahang maraming araw na walang hari, at walang prinsipe, at walang hain, at walang haligi, at walang ipod o mga terap. Pagkatapos ay manunumbalig ang mga anak ni Israel, at hahanapin ang Panginoon nilang Diyos, at si David na kanilang hari, at magsisiparitong may takot sa Panginoon at sa kanyang kabutihan sa mga huling araw. Oseas, Kabanata 4. Dinggin ninyo ang salita ng Panginoon, ninyong mga anak ni Israel, sapagkat ang Panginoon ay may pakikipagkaalit sa mga mananahan sa lupain, sapagkat walang katotohanan, ni kaawaan man, ni kaalaman man, tungkol sa Diyos sa lupain. Wala kundi pagsumpa at kawalan ng pagtatapat at pagpatay, pagnanakaw, at pangangalunya. Sila'y nagsisidaluhong at nagkakabubuan ng dugo. Kaya't ang lupain ay tatangis, at bawat tumatahan doon ay manglulupaypay, kasama ng mga hayop sa parang at ng mga ibon sa himpapawid. Oo, ang mga isda rin naman sa dagat ay mga huhuli. Gayon may huwag makipaglaban ang sinuman, o sumaway man ang sinuman, sapagkat ang inyong bayan ay gaya ng nakikipaglaban sa saserdote, at ikaw ay matitisod sa araw, at ang propeta naman ay matitisod na kasama mo sa gabi. At aking papatayin ang iyong ina. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka, upang ikaw ay huwag maging saserdote ko. Yamang inyong nilimot ang kautusan ng inyong Diyos, akin namang kalilimutan ang inyong mga anak. Kung paanong sila'y nagsidami, gayon sila nangagkasala laban sa akin. Aking papalitan ng kahihiyan ang kanilang kaluwalhatian. Sila'y nagsisikain sa kasalanan ng aking bayan, at inilalagak ang kanilang puso sa kanilang kasamaan. At mangyayari na kung paano ang bayan, gayon ang saserdote, at aking silang parurusahan dahil sa kanilang mga lakad, at aking gagantihin sa kanila ang kanilang mga gawa, at sila'y magsisikain, at hindi mga bubusog, sila'y magpapatutot, at hindi dadami, sapagkat sila'y nangagwalang bahala sa Panginoon. Ang pagpapatutot at ang alak at bagong alak ay nag-aalis ng kaalaman. Ang aking bayan ay humingi ng payo sa kanilang tungkod, at ang kanilang tungkod ay nagpapahayag sa kanila, sapagkat ang pagpapatutot ay naligaw sa kanila, at sila'y nagpatutot na nagsisihiwalay sa kanilang Diyos. Sila'y nangaghahain sa mga taluktok na mga bundok, at nangagsusunog ng kamangyan sa mga burol, sa ilalim ng mga ensina, at ng mga alamo, at ng mga roble, sapagkat ang lilim ng mga yaon ay mabuti, kaya't ang inyong mga anak na babae ay nagpatutot, at ang inyong mga manugang na babae ay nangangalunya.
Hindi ko parurusahan ang inyong mga anak na babae, pagka sila'y nagpapatutot, ni ang inyong mga manugang na babae man, pagka sila'y nangangalunya, sapagat ang mga lalaki sa kanilang sarili ay nagsisiyaon kasama ng mga patutot, at sila'y nangaghahain na kasama ng mga patutot, at ang bayan na hindi nakakaalam ay nawawasak. Bagaman ikaw, O Israel, ay nagpapatutot, gayon may huwag ipagkasala ng Huda, at huwag kayong magsiparoon sa Gilgal, ni magsisumpaman kayo sa Bet-aben, ni magsisumpaman buhay ang Panginoon, sapagat ang Israel ay nagpakatigas ng ulo, gaya ng isang matigas na ulo na guyang babae. Ngayoy pakakanin sila ng Panginoon na parang batang tupa sa isang malaking dako. Ang Ephraim ay nalalakip sa mga Diyos-Diyosan. Pabayaan siya. Ang kanilang inumin ay naging maasim. Sila'y nagpapatutot na palagi. Iniibig na mabuti ng kanya mga puno ang kahihiyan. Tinangay siya ng hangin sa kanya mga pakpak, at sila'y mga papahiya dahil sa kanilang mga hain. Oseas, Kabanata 5. Dinggin ninyo ito, o ninyong mga saserdote, at inyong pakinggan, ninyong sambahayan ni Israel, at inyong ulinigin, o sambahayan ng hari, sapagkat sa inyo'y nauukol ang kahatulan, sapagat kayo'y naging isang silo sa Mispa, at isang panghuli na nalagay sa Tabor, at ang mga nagsipanghimagsik ay nagpakapahamak na mainam. Ngunit ako'y mananaway sa kanilang lahat. Aking kilala ang Ephraim, at ang Israel na hindi lingid sa akin, sapagat ngayon, O Ephraim, ikaw ay nagpatutot, ang Israel ay napahamak. Hindi sila titiisin ng kanilang mga gawain na manumbalik sa kanilang Diyos, sapagkat ang pagpapatutot ay nasa loob nila, at hindi nila nakikilala ang Panginoon, at ang kapalaluan ng Israel ay nagpapatotoo sa kanyang mukha. Kaya't ang Israel at ang Ephraim ay mga titisod sa kanilang kasamaan. Ang Huda'y matitisod ding kasama nila. Sila'y magsisiyaong kasama ng kanilang kawan at ng kanilang bakahan upang hanapin ang Panginoon. Ngunit hindi nila masusumpungan siya. Siya'y umurong sa kanila. Sila'y nagsigawan ng paglililo laban sa Panginoon, sapagkat sila'y nanganak ng ibang mga anak. Lalamunin nga sila ng bagong buwan, 10 ng kanilang mga parang. Hipan ninyo ang korneta sa Gabaa, at ang pakakak sa Rama. Kayo'y magsitugtog ng hudyat sa Bet-aben, sa likuran mo, o Benjamin. Ang Ephraim ay magiging kasiraan sa kaarawan ng pagsaway. Sa gitna ng mga lipi ng Israel ay aking ipinakilala ang tunay na mangyayari. Ang mga prinsipe sa Huda ay gaya na nagsisibagon ng lindero. Aking ibubuhos ang aking galit sa kanila na parang tubig. Ang Ephraim ay napighati, siya'y nadikdik sa kahatulan, sapagkat siya'y nasisiyahang lumakad ng ayon sa utos ng tao. Kaya't ako'y sa Ephraim na parang tanga, at sa sambahayan ni Huda na parang kabulukan. Nang makita ng Ephraim ang kanyang sakit, at nang makita ni Huda ang kanyang sugat, naparoon nga ang Ephraim sa Assyria, at nagsugo sa Haring Hareb, ngunit hindi niya mapagagaling kayo, ni kanyang mapagagaling man kayo sa inyong sugat, sapagat ako'y magiging parang leon sa Ephraim, at parang batang leon sa sambahayan ni Huda. Ako, sa makatwid bagay ako, ay aagaw at aalis.
Ako'y mag-aalis at walang magliligtas. Ako'y yayaon at babalik sa aking dako hanggang sa kanilang kilalanin ang pagkakasala at hanapin ang aking mukha. Sa kanilang pagdadalamhati ay hahanapin nila akong mainam. Oseas, Kabanata 6. Magsiparito kayo, at tayo'y manumbalik sa Panginoon, sapagkat siya'y lumapa, at pagagalingin niya tayo. Siya'y nanakit, at kanyang tatapalan tayo. Pagkatapos ng 2 araw, ay muling bubuhayin niya tayo. Sa 3 araw, ay ibabangon niya tayo, at tayo'y mga bubuhay sa harap niya. At ating kilalanin, tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Ang kanyang paglabas ay tunay na parang umaga, at siya'y paririto sa atin na parang ulan, na parang huling ulan na dumidilig ng lupa. O Ephraim, ano ang gagawin ko sa iyo? O Huda, ano ang gagawin ko sa iyo? Sapagkat ang iyong kabutihan ay parang ulap sa umaga, at parang hamog na lumalabas na maaga, kaya't aking pinutol sila sa pamamagitan ng mga propeta. Aking pinatay sila ng mga salitan ng aking bibig, at ang inyong mga kahatulan ay parang liwanag na lumalabas, sapagkat ako'y nagnanasan ng kaawaan at hindi hain, at ng pagkakilala sa Diyos, higit kaysa mga handog na susunugin. Ngunit sila, gaya ni Adan, ay sumalangsang sa tipan. Do'y nagsigawa silang may paglililo laban sa akin. Ang Galaad ay bayang gumagawa ng kasamaan, tigmak sa dugo, at kung paanong ang mga pulutong na mga tulisan na nagsisiabang sa isang tao, ay gayon ang pulutong na mga saserdote na nagsisipatay sa daan na dakong Sikem. Oo, sila'y gumawa ng kahalayan. Sa sambahayan ni Israel ay nakakita ko ng kakilakilabot na bagay. Do'y nagpatutot ang Ephraim. Ang Israel ay napahamak. Sa iyo man, O Huda, may takdang paggapas, pagka aking ibabalik ang nangabihag sa aking bayan. Oseas, Kabanata 7. Nang aking pagagalangin ang Israel, ang kasamaan nga ng Ephraim ay lumitaw, at ang kasamaan ng Samaria, sapagkat sila'y nagsinungaling, at ang magnanakaw ay pumapasok, at ang pulutong na mga tulisan ay nananamsam sa labas, at hindi nila ginugunita sa kanilang mga puso na aking inaalaala ang lahat nilang kasamaan. Ngayoy kinukulong sila sa palibot ng kanilang sariling mga gawa. Sila'y nangasa harap ko. Kanilang pinasasayan ng kanilang kasamaan ang hari, at ng kanilang pagsisinungaling ang mga prinsipe. Silang lahat ay mga mangangalunya. Sila'y parang hurnong iniinit ng magtitinapay. Sila'y tumigil na magsulong ng apoy, mula sa paggawa ng masa hanggang sa umaasim. Nang kaarawan ng ating hari, ang mga prinsipe ay nagpakasakit sa pamamagitan ng tapang ng alak. Kanyang iniuunat ang kanyang kamay sa mga manduduwahagi, sapagkat kanilang inihanda ang kanilang puso na parang hurno, samantalang sila'y nangag-aabang. Ang kanilang magtitinapay ay natutulog magdamag. Sa kinaumagahay, nagniningas na parang liab na apoy. Silang lahat ay nag-iinit na parang hurno, at nilalamon ang kanilang mga hukom. Lahat nilang hari ay nangabual. Wala sa kanila na tumatawag sa akin. Ang Ephraim, nakikisalamuha sa mga bayan. Ang Ephraim ay isang tinapay na hindi binalik. Nilamon ng mga taga-ibang lupa ang kanyang yaman, at hindi niya nalalaman. Oo, mga uban ay nasasabog sa kanya,
at hindi niya nalalaman. At ang kapalaluan ng Israel ay nagpapatotoo sa kanyang mukha. Gayunmay, hindi sila nanumbalik sa Panginoon nilang Diyos. Nihinanap man siya nila dahil sa lahat na ito. At ang Ephraim ay parang isang mangmang na kalapati, na walang unawa. Sila'y nagsitawag sa Ehipto, sila'y nagsiparoon sa Assyria. Pagka sila'y nagsisiyaon, ay aking ilaladlad ang aking lambat sa kanila. Akin silang ibabagsak na parang mga ibon sa himpapawid. Aking parurusahan sila, gaya ng narinig sa kanilang kapisanan. Sa aba nila, sapagkat sila'y nagsilaya sa akin. Kagiba ay sumakanila, sapagkat sila'y nagsisalangsang laban sa akin. Bagamat sila'y aking tinubos, gayunmay nangagsalita ng kasinungalingan sila laban sa akin. At sila'y hindi nagsidaing sa akin ng kanilang puso, kundi sila'y nagsiangal sa kanilang mga higaan. Sila'y nagpupulong dahil sa trigo at alak. Sila'y nanganghimagsik laban sa akin, bagamat aking tinuruan at pinalakas ang kanilang mga bisig. Gayunmay nangag-isip sila ng kalikuan laban sa akin. Sila'y nanganunumbalik, ngunit hindi sa kanya na nasa kaitaasan. Sila'y parang mandarayang busog. Ang kanilang mga prinsipe ay mga bubuwal sa pamamagitan ng tabak dahil sa puot ng kanilang dila. Ito ang magiging katuyaan sa kanila sa lupain ng Ehipto. Oseas, Kabanata 8. Ilagay mo ang pakakak sa iyong bibig, gaya ng isang agila. Dumarating siya laban sa bahay ng Panginoon, sapagat kanilang sinuway ang aking tipan, at nagsisalangsang laban sa aking kautusan. Sila'y magsisidaing sa akin, Diyos ko, kaming Israel ay nangakakakilala sa iyo. Itinakwil ng Israel ang mabuti, hahabulin siya ng kaaway. Siya'y nangaglagay ng mga hari, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Sila'y nangaglagay ng mga prinsipe, at hindi ko nalalaman. Sa kanilang pilak at kanilang ginto ay nagsigawa sila ng Diyos-Diyosan, upang sila'y mga hiwalay. Kanyang inihiwalay ang iyong guya, o Samaria. Ang aking galit ay nag-aalab laban sa kanila, hanggang kailan sila ay magiging mga musmos. Sapagkat mula sa Israel nanggaling ito, ito'y ginawa ng manggagawa, at ito'y hindi Diyos. Oo, ang guya ng Samaria ay magkakaputol-putol, sapagkat sila'y nangagsasabog ng hangin, at sila'y magsisianin ng ipo-ipo. Siya'y walang nakatayong trigo, ang uhay ay hindi maglalaman ng harina, at kung maglaman, ay lalamunin na mga taga-ibang lupa. Ang Israel ay nalamon. Ngayon, nasa gitna siya ng mga bansa na parang sisidlang hindi kinalulugdan, sapagkat sila'y nagsiahon sa Assyria, na parang isang mailap na asno na nag-iisa. Ang Ephraim ay umuupa ng mga mangingibig. Oo, bagaman sila'y umuupa sa gitna ng mga bansa, aking nga silang pipisanin ngayon, at sila'y mga titigil na kaunting panahon nang magpapahid ng langis sa hari at mga prinsipe, sapagkat ang Ephraim ay nagparami ng mga dambana upang magkasala. Ang mga dambana ay naging sa kanyang ipagkakasala. Sinulat ko para sa kanya ang 10,000 bagay ng aking kautusan, kanilang inaring parang katuwang bagay, tungkol sa mga hain na mga handog sa akin. Sila'y nangaghahain ng karne,
at kinakain nila, ngunit ang mga yaon ay hindi tinatanggap ng Panginoon. Ngayon aalalahanin niya ang kanilang kasamaan at dadalawin ang kanilang mga kasalanan. Sila'y mga babalik sa Ehipto, sapagkat nilimot ng Israel ang mailalang sa kanya, at nagtayo ng mga palasyo, at nagparami ang Huda ng mga bayang nakukutaan. Ngunit magsusugo ako ng apoy sa kanyang mga bayan, at susupukin ang mga kuta niyaon. Oseas, Kabanata 9. Huwag kang magalak, O Israel, sa katuwaan, na gaya ng mga bayan, sapagkat ikaw ay nagpatutot na humihiwalay sa iyong Diyos. Inyong inibig ang upa sa bawat giikan. Ang giikan at ang pisaan ng ubas ay hindi magpapakain sa kanila, at ang bagong alak ay magkukulang sa kanya. Sila'y hindi magsisitahan sa lupain ng Panginoon, kundi ang Ephraim ay babalik sa Ehipto, at sila'y magsisikain ng maruming pagkain sa Assyria. Hindi nila ipagbubuhos ng alak ang Panginoon, ni makalulugod man sa Kanya. Ang kanilang mga hain ay magiging sa kanila'y parang tinapay ng nangagluksa. Lahat ng magsikain niyaon ay mga papahamak, sapagkat ang kanilang tinapay ay parang sa kanilang ipagkakagana, hindi papasok sa bahay ng Panginoon. Ano ang inyong gagawin sa kaarawan ng takdang kapulungan at sa kaarawan ng kapistahan ng Panginoon? Sapagkat narito, sila'y nagsialis sa kagibaan, gayon may pipisanin sila ng Ehipto, sila'y ililibing ng Memphis. Ang kanilang maligayang mga bagay na pilak ay aariin ng dawag, mga tinig ang sasa kanilang mga tolda. Ang mga kaarawan ng pagdalaw ay dumating, ang mga kaarawan ng kagantihan ay dumating. Malalaman ng Israel, ang propeta ay mangmang, ang lalaki na may espiritu ay ulol, dahil sa karamihan ng iyong kasamaan, at sapagkat ang puot ay malaki. Ang Ephraim ay bantay na kasama ng aking Diyos. Tungkol sa propeta, ay silo ng manghuhuli sa lahat ng kanyang lansangan, at pagkakaalit ay nasa bahay ng kanyang Diyos. Sila'y nangagpapahamak na mainam, na gaya ng mga kaarawan ng Gabaa. Kanyang aalalahanin ang kanilang kasamaan, kanyang dadalawin ang kanilang mga kasalanan. Aking nasumpungan ang Israel na parang ubas sa ilang. Aking nakita ang iyong mga magulang na parang unang bunga sa puno ng higos sa kanyang unang kapanahunan. Ngunit sila'y nagsiparoon kay Baal Peor at nangagsitalaga sa mahalay na bagay, at naging kasuklam-suklam na gaya ng kanilang iniibig. Tungkol sa Ephraim, ang kanilang kaluwalhatian ay lilipad na parang ibon, mawawalan ng panganganak, at walang magdadalang tao, at walang paglilihi. Bagaman kanilang pinalalaki ang kanilang mga anak, gayon may aking babawalan sila, na walang tao. Oo, sa aba nila pagka ako'y humiwalay sa kanila. Ang Ephraim, gaya ng aking makita ang Tiro, ay natatanim sa isang masayang dako. Ngunit ilalabas ng Ephraim ang kanyang mga anak sa tagapatay. Bigyan mo sila, O Panginoon, anong iyong ibibigay? Bigyan mo sila ng mga bahay batang maagasan at mga tuyong suso. Lahat nilang kasamaan ay nasa Gilgal, sapagkat do'y kinapuotan ko sila. Dahil sa kasamaan ng kanilang mga gawa, akin silang palalayasin sa aking bahay. Hindi ko na sila iibigin. Lahat nilang prinsipe ay mapagsalangsang. Ang Ephraim ay nasaktan, ang kanyang ugat ay natuyo.
Sila'y hindi mangagbubunga, oo, bagaman sila'y nanganak, gayon may aking papatayin ang minamahal na bunga ng kanilang bahay bata. Itatakwil sila ng aking Diyos, sapagat hindi nila dininig siya, at sila'y magiging mga gala sa gitna ng mga bansa. Oseas, Kabanata 10. Ang Israel ay isang mayabong na baging na nagbunga ayon sa karamihan ng kanyang bunga. Kanyang pinarami ang kanyang mga dambana ayon sa kabutihan ng kanyang lupain. Ay nagsigawa sila ng mga mainam na haligi. Ang kanilang puso ay nahati. Ngayon, mga susumpungan silang salarin. Kanyang ibabagsak ang kanilang mga dambana. Kanyang sasamsamin ang kanilang mga haligi. Walang pagsalang ngayon, kanilang sasabihin, kami ay walang hari, sapagat kami ay hindi nangatatakot sa Panginoon. At ang hari, ano ang magagawa niya para sa atin? Sila'y nagsasalitan ng mga walang kabuluhang salita, na nagsisusumpa ng di totoo sa paggawa ng mga tipan. Kaya't ang kahatulan ay lumilitaw na parang ahenho sa mga bungkal sa parang. Ang mga nananahan sa Samaria ay malalagay sa pangingilabot dahil sa mga guya ng Bet-aben, sapagat ang bayan niyaon ay mananangis doon, at ang mga saserdote niyaon na nangagagalak doon, dahil sa kaluwalhatian niyaon, sapagat nawala roon. Dadalhin din naman sa Assyria na pinakakaloob sa Haring Hareb. Ang Ephraim ay tatanggap ng kahihiyan, at ang Israel ay mapapahiya sa kanyang sariling payo. Tungkol sa Samaria, ang kanyang hari ay nahiwalay, na parang bula sa tubig. Ang mataas na dako naman ng Aben, ang kasalanan ng Israel ay masisira. Ang mga tinig at ang mga dawag ay sisibol sa kanilang mga dambana. At sasabihin nila sa mga bundok, takpan ninyo kami, at sa mga burol, mahulog kayo sa amin. O Israel, ikaw ay nagkasala mula sa mga kaarawan ng Gabaa. Doon sila nagsitayo, ang pagbabaka laban sa mga anak ng kasamaan ay hindi aabot sa kanila sa Gabaa. Pagkasya kong nasa, ay aking parurusahan sila, at ang mga bayan ay magpipisan laban sa kanila, pagka sila'y nagapos sa kanilang dalawang pagsalangsang. At ang Ephraim ay isang dumalagang baka na tinuturuan, na maibigin sa pag-iik ng trigo, ngunit aking pinararaan ang pamatok sa kanyang magandang leeg. Ako'y maglalagay ng isang mananakay sa Ephraim. Mag-aararo ang Huda, dudurugin ng Jacob ang kanyang mga bugal. Mangaghasik kayo sa inyong sarili sa katwiran. Magsigapas kayo ayon sa kaawaan. Bungkalin ninyo ang inyong pinabayaang bukiran, sapagkat panahon na hanapin ang Panginoon, hanggang sa siya'y dumating at magdalan ng katwiran sa inyo. Kayo'y nangaghasik ng kasamaan, kayo'y nagsianin ng kasalanan, kayo'y nagsikain ng bungan ng kabulaanan, sapagkat ikaw ay tumiwala sa iyong lakad, sa karamihan ng inyong makapangyarihang lalaki. Kaya't babangon ang isang kagulo sa inyong mga bayan, at lahat ng inyong mga katibayan ay magigiba, na gaya ni Salman na gumiba sa Bet-arbel sa kaarawan ng pagbabaka. Ang ina ay pinagluray-luray na kasama ng kanyang mga anak. Gayon ang gagawin ng Betel sa inyo dahil sa inyong malaking kasamaan. Sa pagbubukan liwayway, ang hari ng Israel ay lubos na mahihiwalay. Oseas, Kabanata 11. Nang bata pa ang Israel, aking minahal siya, at tinawag kong aking anak mula sa Ehipto. Lalo silang tinawag na mga propeta,
ay lalo namang silang nagsihiwalay sa kanila. Sila'y nangaghahain sa mga baal at nangagsusunog ng mga kamangyan sa mga larawang inanyuan. Gayunmay aking tinuruan ang Efraim na lumakad. Aking kinalong sila sa aking mga bisig, ngunit hindi nila kinilala na aking pinagaling sila. Akin silang pinatnubayan ng mga tali ng tao, ng mga panali ng pag-ibig, at ako'y naging sa kanila ay parang nag-alis ng paningkaw sa kanilang mga panga, at ako'y naglagay ng pagkain sa harap nila. Sila'y hindi babalik sa lupain ng Ehipto, kundi ang taga-Assyria ay magiging kanilang hari, sapagkat sila'y nagsisintangging manumbalik sa akin, at ang tabak ay lalagak sa kanilang mga bayan, at susupukin ang kanilang mga halang, at lalamunin sila, dahil sa kanilang sariling mga payo, at ang aking bayan ay mahilig ng pagtalikod sa akin. Bagaman kanilang tinatawag siya na nasa itaas, walang lubos na magtataas sa kanya. Paanong pababayaan kita, Efraim? Paanong itatakwil kita, Israel? Paanong gagawin kitang parang Adma? Paanong ilalagay kitang parang Seboim? Ang aking puso ay nabagbag sa loob ko. Ang aking mga habag ay nangangalab. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Efraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal sa gitna mo, at hindi ako paroroon na may galit. Sila'y magsisilakad ng ayon sa Panginoon, na siyang uungal na parang leon, sapagkat siya'y uungal, at ang mga anak ay magsisidating na nanginginig na mula sa kalunuran. Sila'y darating na nanginginig na parang ibon na mula sa Ehipto, at parang kalapati na mula sa lupain ng Assyria, at aking patatahanin sila sa kanilang mga bahay, sabi ng Panginoon. Kinukulong ako ng Efraim ng kabulaanan sa palibot, at ng sambahayan ni Israel sa pamamagitan ng daya. Ngunit ang Huday nagpupuno pang kasama ng Diyos, at tapat na kasama ng banal. Oseas, Kabanata 12. Ang Efraim ay kumakain ng hangin, at sumusunod sa hanging silanganan. Siya'y laging nagpaparamin ng mga kabulaanan at kasiraan, at sila'y nakikipagtipan sa Assyria, at ang langis ay dinadala sa Ehipto. Ang Panginoon ay may pakikipagkaalit din sa Huda, at parurusahan niya ang Hakob ayon sa kanyang mga lakad. Ayon sa kanyang mga gawa ay gagantihan niya siya. Sa bahay bata ay kanyang hinawakan sa sakong ang kanyang kapatid, at sa kanyang kabinataan ay nagtaglay ng kapangyarihan ng Diyos. Oo, siya'y nagtaglay ng kapangyarihan sa anghel, at nanaig. Siya'y tumangis, at namanhik sa kanya. Nasumpungan niya siya sa Betel, at do'y nakipagsalitaan siya sa atin. Sa makatwid bagay ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo. Ang Panginoon ay kanyang alaala. Kaya't magbalik loob ka sa iyong Diyos, mag-ingat ka ng kaawaan at ng kahatulan, at hintayin mong lagi ang iyong Diyos. Mangangalakal siya na may timbangang magdaraya sa kanyang kamay, maibigin ng pagpighati. At sinabi ng Efraim, tunay na ako'y naging mayaman, ako'y nakasumpong ng kayamanan sa lahat ng aking gawin. Walang masusumpungan sila sa akin na kasamaan. Ngunit ako ang Panginoong mong Diyos mula sa lupain ng Ehipto. Akin pa kitang patatahanin uli sa mga tolda, gaya sa mga kaarawan ng takdang kapistahan. Ako rin naman ay nagsalita sa mga propeta,
at ako'y nagparamin ng mga pangitain, at sa pangangasiwan ng mga propeta ay gumamit ako ng mga talinhaga. Ang Galaad bagay kasamaan? Sila'y pawang walang kabuluhan. Sa Gilgal ay nangaghahain sila ng mga toro. Oo, ang kanilang dambana ay para mga bunton sa mga bungkal ng bukid. At si Jacob ay tumakas na napatungo sa parang ng Aram. At naglingkod si Israel dahil sa isang asawa. At dahil sa isang asawa ay nag-alaga ng mga tupa. At sa pamamagitan ng isang propeta ay isinampa ng Panginoon ang Israel mula sa Ehipto. At sa pamamagitan ng isang propeta, siya'y naingatan. Ang Efraim ay namungkahi ng di kawasang galit, kaya't ang kanyang dugo ay maiiwan sa kanya. At ibabalik ng kanyang Panginoon sa kanya ang kakutyaan sa kanya. Oseas, Kabanata 13. Nang magsalita ang Efraim, ay nagkaroon ng panginginig. Siya'y nagpapakalaki sa kanyang sarili sa Israel. Ngunit nang siya'y magkasala tungkol kay Baal, ay namatay siya. At ngayon nangagkasala sila ng higit at higit. At nagsigawa sila ng mga larawang binubo sa kanilang pilak, mga Diyos-Diyosan na ayon sa kanilang unawa. Lahat ng yaon ay gawa ng mga manggagawa. Sinasabi nila tungkol sa mga yaon, magsihalik sa mga guya ang mga tao na nangaghahain, kaya't sila'y magiging parang ulap sa umaga, at parang hamog na nawawalang maaga, na gaya ng dayami na tinatangay ng ipo-ipo mula sa giikan, at parang usok na lumalabas sa chimenea. Gayunmay, ako ang Panginoong mong Diyos mula sa lupain ng Ehipto, at wala kang makikilalang Diyos kundi ako, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Nakilala kita sa ilang, sa lupain ng malaking katuyuan, ayon sa pastulan sa kanila. Gayon sila nangabusog, sila'y nangabusog, at ang kanilang puso ay nagmalaki. Kaya't kinalimutan nila ako, kaya't ako'y magiging parang leon sa kanila, parang leopardo na ako'y magbabantay sa tabi ng daan. Aking sasalubungin sila na gaya ng oso na ninakawan ng kanyang mga anak, at aking babakahin ang lamak ng kanilang puso, at do'y lalamunin ko sila ng gaya ng leon. Lalapain sila ng mabangis na hayop, siyang inyong kapahamakan, O Israel, na ikaw ay laban sa akin, laban sa iyong katulong. Saan nandoon ngayon ang iyong hari upang mailigtas kanya sa lahat ng iyong bayan? At ang iyong mga hukom na iyong pinagsasabihan, bigyan mo ako ng hari at mga prinsipe? Aking binigyan ka ng hari sa aking kagalitan, at inalis ko siya sa aking poot. Ang kasamaan ng Efraim ay nababalot, ang kanyang kasalanan ay nabubunton. Ang mga kapanglawan ng nagdaramdam na babae ay dadanasin niya. Siya'y hindi pantas na anak, sapagkat panahon na hindi sana siya marapat maghirap sa pagwawaksi ng mga yaon. Aking tutubusin sila mula sa kapangyarihan ng Sheol. Aking tutubusin sila mula sa kamatayan. O kamatayan, saan nandoon ang iyong mga salot? O Sheol, saan nandoon ang iyong kasiraan? Pagsisisi ay malilingid sa aking mga mata, bagaman siya'y mabunga sa kanyang mga kapatid. Isang hanging silanganan ay darating. Ang hinga ng Panginoon ay umiilang lang mula sa ilang, at ang kanyang tipunan ng tubig ay magiging tuyo, at ang kanyang bukal ay matutuyo. Kanyang sasansamin ang kayamanan ng lahat na maligayang kasangkapan. Tataglayin ng Samaria ang kanyang sala.
sapagkat siya'y naghimagsik laban sa kanyang Diyos. Sila'y mga bubuwal sa pamamagitan ng tabak, at ang kanilang mga sanggol ay pagluluray-lurayin, at ang kanilang mga nagdadalang tao ay paluluwain ang bituka. Oseas, Kabanata 14. O Israel, manumbalik ka sa Panginoon mong Diyos, sapagkat ikaw ay nabuwal dahil sa iyong kasamaan. Magpahayag kayo na may pagsisisi, at magsipanumbalik kayo sa Panginoon. Sabihin ninyo sa Kanya, alisin mo ang buong kasamaan, at tanggapin mo ang mabuti. Sa gayoy, aming ilalagak na parang mga toro ang handog ng aming mga labi. Hindi kami ililigtas ng Assyria. Kami ay hindi sasakay sa mga kabayo, ni magsasabi pa man kami sa gawa ng aming mga kamay. Kayo'y aming mga Diyos, sapagkat dahil sa iyo'y nakakasumpong ng kaawaan ang ulila. Aking gagamutin ang kanilang pagtalikod. Akin silang iibiging may kalayaan, sapagkat ang aking galit ay humiwalay sa kanya. Ako'y magiging parang hamog sa Israel. Siya'y bubukam parang lila, at kakalat ang kanyang ugat na parang Libano. Ang kanyang mga sanga ay magsisiyabong, at ang kanyang kagandahan ay magiging parang puno ng ulibo, at ang kanyang bango ay parang Libano. Sila nagsisitahan sa kanyang lilim ay manunumbalik. Sila'y mga bubuhay uling gaya ng trigo, at mga mumulaklak na gaya ng puno ng ubas. At ang amoy ay magiging gaya ng alak ng Libano. Sasabihin ng Ephraim, ano pa ang aking gagawin sa mga Diyos-Diyosan? Ako'y sasagot, at aking hahalatain siya. Ako'y parang sariwang abeto. Mula sa akin ay nasusumpungan ang iyong bunga. Sino ang pantas? At siya'y makakaunawa ng mga bagay na ito? At mabait? At kanyang mga lalaman? Sapagkat ang mga daan ng Panginoon ay matutuwid, at lalakaran ng mga ganap, ngunit kabubuwalan ng mga mananalangsang.